At ang mensahe na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong pundasyon sa paglilingkod sa Diyos. Pakiulit nga. Foundation for serving God. Kapag pinag-uusapan kasi ang paglilingkod, hindi lahat ay nakapagpapatuloy ng maglingkod. Ang iba, tumatagal, pero hindi naman matatag sa paglilingkod. Amen. Naririyan lang, tumatagal na naandyan siya, pero hindi siya matatag. Dahil naandun ang kanyang pagiging maramdamin, madali pa rin magalit, hindi nagpapasako. Yung mensahe po na ibabahagi ko sa inyo ngayon, mahalagang maintindihan natin na sa paglilingkod, dapat matibay ang pundasyon mo. Alam naman natin, itong house of prayer, kapag hindi matibay yung mga pundasyon yan, babagsak yan. Yung bahay, building, sa ating mga tao naman, yung pinaka-pundasyon natin ay yung backbone, yung buto natin sa likod, yung binti, yung tuhod. Yan yung pinaka-pundasyon. Na kung hindi matibay yan, babagsak yan. Sa paglilingkod, ano ba yung pinakamagandang pundasyon para tumagal tayo dito? Ginawa. Oo. Sama. Itong mensahe na ito, pakinggan ninyo, i-absorb nyo to. Tanggapin nyo ito para yung pundasyon natin sa paglilingkod ay matibay. Makinig tayo. Ang mabuting balita, ito po ay naglalaman ng mga magagandang aral para po sa naglilingkod sa Panginoon kung pag-uusapan ang paglilingkod ngayon. Narito po yung mga hakbang at aral na maaaring makuha mula rito na inilalapat naman sa konteksto ng paglilingkod sa Diyos. Ano nga ba yung mga pangunahing aral at hakbang na makikita natin dito? Una, pagkilala sa kaluwalhatian sa paghihirap. Pakiulit po. Pagkilala sa kaluwalhatian sa paghihirap. Recognizing the glory and suffering. Ano yung ibig sabihin nito? Dapat kilalanin natin ang kaluwalhatian sa kalagayang paghihirap. Wala namang ibang tinutukoy dito kundi ang Panginoong Hesukristo. Yung kaluwalhatian na binabanggit dito, yung makilala yung kahayagan ng Diyos, ano yung mabuting plano ng Diyos, ano yung pagliligtas na ginawa ng Diyos, na naandoon sa paghihirap. Yung pag-alis ni Judas sa piling ng Panginoon, na kasama ang kanyang mga alagad, yun po ay sumisimbolo ng pagtataksil. Hindi lamang sa kalagayang malaman natin na si Judas ay nagtaksil, kundi yun na rin ang hudyat ng paghihirap na daranasin ng Panginoong Hesukristo. Dahil si Judas ay nakipagsabwatan sa mga sundalong Hudyo para arestuhin na siya. Kaya sumisimbolo yun yung pagtataksil ni Judas na dadakipin na si Kristo. Para po sa mga naglilingkod, ito po'y nagpapaalaala sa atin na ang paglilingkod ay hindi palaging madali. Tandaan niyo po yan. Hindi laging madali. Dahil baka masanay ka na masaya tayo rito at dumating yung punto na hindi na masaya at mayroon nang nagagalit sa iyo,
ay baka bumagsak ang foundation mo. Baka yung katatagan mo na sinasabi na mananatili ka, ay baka hindi yun maging matatag. Now, tignan niyo po, para sa mga naglilingkod, ito'y nagpapaalala sa atin na mahalaga na unawain natin ang katotohanan na hindi talaga laging madali kung ang pag-uusapan ay paglilingkod.